Hello everyone! Magandang araw! Tingnan nyo nga itong ating little boy guys. Napakasarap talaga ng buhay ng pagiging isang bata. Talagang walang iniisip na problema, yung tipong higa-higa lang, kain, tulog. At yan, naglalaro nga itong si Yayang. Maaga nga kaming gumising kanina. At kabuntot nga nitong bulinggit natin. Kung kahit saan tayo pumunta, gusto sumama tayo kahit na napakaaga pa nga at napakalamig pa. Ayan guys, nauutusan ko na nga pala. Pinahawa ko na rin siya dyan ng ating lalagyan para kukuha tayo nitong talbos ng alugbati. Lalagay natin dun guys sa sinabawan para sa kanyang ulamin sa hipon. Napapadalas na nga yung mga naglalako dito sa amin, nag-aalok ng seafoods. Gawa ng gusto ko rin kasi guys yung kanilang mga tindal. Lalo na pagka presko talaga, ayan ang gusto ko guys. Hindi naman din ako maarte sa pagdating sa mga isda, sa mga shells. Abay talagang gusto ko yan guys. Kaya nga, yun, napaaga nga yung bili ko guys. Yung kigigising ko pa lang, bumili na ako. Sakto naman sabi ko kay nanay, hindi na kami mamimili dun sa labas para sa kanilang lulutuin. May pasok po kasi ako ngayon buong maghapon. Kaya ito nga pala si nanay. Ayan, naglako na rin siya ng kanyang tinda dyan. Tamang kwento-kwentuhan muna. At ayoko nga sanang bumili guys kasi nga meron pa naman kaming pang-almusal. Kaya lang parang sabi ko nga parang gusto kong magdala sa aming office, pambaon na rin. At hindi na ako bibili pa doon sa labasan, o di ba? Yung saktong pagdating mo sa opisina, guys, upo-upo ka na lang tapos marami kang dalang baon. Aba, talaga naman. Sarap buhay. Tapos pagdating sa bahay, yung akala mo ipagod na pagod. Aba. Pero madalas din talaga guys, pagka umaalis tayo, nakakapagod din naman. Minsan, yung nakakapagod doon is yung pagbibiyahe. Gawa ng minsan talagang mainit din talaga. Lalo na pagka mataas ang araw at pagdating mo talaga sa bahay, talagang plakda ka guys. Sigurado naman yun kahit sino naman sa atin talagang mapapahimbing ang tulog pagka ganun. At ito nga guys, kanina, tinikman na nga rin pala ito ni nanay, yung suman na gawa nito nung nagtitinda. Abay, napakasarap pala. Kaya napabili na ako ng marami guys. Madalas ko nga rin pala ito siyang nakikita na naglalako dito pagka umaga. Alam nyo naman ako, talagang maaga akong gumigising kaya lahat ng mga dumadaan dito kitang-kita ng CCTV ko. Kaya madalas guys, hindi rin ako bumibili sa kanya. Ngayon lang talaga ako bumili. Kaya yun, dinamihan ko na nga. Sakto rin na wala pang ang katao-tao dyan. Ito nga si kuya, maaga rin nga palang pumasok para maghukay na gagawin nating CR dito sa baba. Kasi nga mahirap din guys na akit baba ka pagka magsi-CR. At ito nga pala, may nakita pala siya ditong putakte. Sabi ko nga, ipatanggal ko na rin kasi madalas ito si Yayam, nagtatambay-tambay nga rin dyan. At talagang wala na talagang hihigit pa sa kakulitan. Kaya bago nag-start si kuya sa kanyang gawain, ayan, tinanggal niya muna. Dahil nga naawa siya dito sa bulinggit, baka kagatin nga. At ito, ginagaya niya nga itong si kuya. Sabi ko nga, kung kaya niya nga lang din, siya na nga yung magbubungkal niyan. Pero malayo pa ang mararating niya. So, ayan na nga guys, tingnan nyo nga. Talagang nag-i-enjoy siya dyan sa kanyang ginagawa. At itong si kuya, ang bilis-bilis talagang kumilos guys. Tingnan nyo nga, ilang araw pa lang, halos isang araw pa lang kalahati. Halos matatapos niya na nga yung kanyang ginagawa. At talaga namang sulit na sulit. Hindi nga ako nagkamali. Dahil ito si kuya, inirecommend lang naman to siya ni Kuya Ronnie. Pero, kapitbahay lang din naman namin to siya doon. Kapitbahay siya guys ng nanay ko doon sa kabilang bahay. Kaya ayan, sabi ko nga sobrang sipag naman talaga. At dito nga lang kami nagtambay ni Yayam guys. Gawa ng medyo makulimlim pa naman at tamang tambay-tambay lang muna. Nag-aasikaso pa rin kasi itong si nanay para sa pagkain ng kanyang bulinggit. At yan na nga, nagtawag na nga siya ilang saglit lang. At tawang-tawa pa nga kami dyan guys kasi itong si nanay, iniluloko na naman itong si kuya. Abay talaga naman may napagdiskitahan na naman talaga. Buti na nga lang itong si kuya, hindi rin siya pikurin guys. At ito nga palang si Yayam kanina, tamang bantay-bantay lang ng aming pinamili kanina. Suban guys, diba, bultuhan, tapos binenta ulit. Abay, talaga naman, gusto rin kumita. At ito nga, nakita niya nga pala, itong si nanay na lumabas at talagang naghabol din. Ayaw din papahuli. Habang itong si kuya, ituloy-tuloy lang sa kanyang pagbubungkal. Pero yung kanyang binungkalan guys, nilagay niya na rin na panambak para kahit paano umangat din at tumaas yung lupa dito. Ito na lang kasi yung natitirang area na medyo mababa yung area guys. At talaga naman pagka umulan, medyo maputik nga. Kaya sabi ko kay kuya, dito niya na lang ilalagay yung kanyang mga tinambak na lupa. At para naman magamit din namin. Tingnan nyo nga yung kalsada namin guys. Ang gulo-gulo. Pero malapit na yan. Ilang saglit na lang. Gaganda na yung aming kalsada. So paano ba yan? Kita-kits ulit.